Sino nga ba ang mga karakter na mamamatay sa Succession Contest arc? Ito ang kasalukuyang arc na tinatalakay ngayon sa kwento na umiikot sa agawan ng trono ng mga magkakapatid na prinsipe para merong isang tagapagmanang matira at makuha ang paghahari sa imperyo ng Kakin. Madaming mga karakter ang involved sa Succession Contest mga idol, kaya madami ding karakter ang namamatay habang umuusad ng kompetisyon. Sa video na ito mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga karakter na sa tingin kong mamamatay sa mga susunod na kabanata o sa arc na ito. Igugrupo natin sila sa 4 na pangkat at sasabihin ko sa inyo kung bakit sa tingin ko sila ang mamamatay at kung ano ang magiging rason ng pagtatapos ng kanilang karakter sa Hunter x Hunter. Para sa unang grupo na sigurado akong malalagas o mauubos sa Succession War ay ang Phantom Troop. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo mga idol ang aking paniniwala na iisa-isahin ni Togashi ang mga miyembro ng Phantom Troop at lahat sila ay magkakaroon ng masaklap na kapalaran. Ito ang magiging kabayaran nila dahil sa mga karaming ginawa nila sa mundo. Halimbawa dyan ang pagkitil nila sa maraming inosenteng tao kagaya ng lahi ng Kurta. Higit pa dito mga idol, ilang beses na ding nagpahiwatig ang kwento sa nalalapit na kamatayan ng mga miyembro ng Phantom Troop katulad ng pagkakaroon nila ng madaming kalaban sa loob ng Black Whale. Andyan ang mas lalong lumakas na si Hisoka, ang sandamakmak na miyembro ng mafia at ang mga ekspertong hunters mula sa Hunter Association na nagbabantay sa seguridad ng barko. Kaya ng alinman sa mga tauhang aking nabanggit na ilagay sa panganib ang mga miyembro ng Phantom Troop. Bukod dito, maituturing din nating isang senyales mga idol ang biglang paglalagay ni Togashi ng backstory sa Phantom Troop. Ipinakita kung anong klase mga bata sila noon, ano ang kanilang layunin sa buhay at ipinasilip din sa backstory kung paano nabuo ang kanilang grupo. Kaya maaaring sa kasulukuyang arc din ipapakita kung paano magkakawatak-watak ang Phantom Troop. May 3 miyembro ng Phantom Troop mga idol ang sa tingin kong pinakamalapit na ngayon sa huli nilang hantungan. Una dyan ay si Bonolinov. Nasa tier 1 ngayon ng magnanakaw at siya ang unang nakakita sa pinagtataguan ni Hisoka. Pero naniniwala ako na isa din siya sa mamamatay sa grupo at ang papas lang sa kanya ay ang mga miyembro ng Shio family. Matatandaan natin mga idol na si Bonolinov gamit ang mukha ni Hisoka ay pinatay ang isa sa mga miyembro ng Shio family na si Lynch. Noong nakita ng underboss ng Shio family na si Hinrai at ng isa pang miyembro na si Zakuro ang bangkay ng kanilang kaibigan, ipinangako nila na ipaghihiganti nila ito. Sigurado ang dalawa na isa sa mga miyembro ng Phantom Troop ang pumaslang sa kapwa nila mafia at alam din nila na may kapangyarihan itong manggaya ng mukha. Ang hindi sila sigurado ay kung sino sa mga miyembro ng Phantom Troop ang may ganitong kapangyarihan. Impormasyong maaari nilang itanong kay Nobunaga, Finks o Phaeton, ang 3 sa mga miyembro ng Phantom Troop na nakikipagtulungan sa Shio family at walang alam sa ginawa ni Bonolinov. Bukod kay Bonolinov, ang isa pa sa mga miyembro ng Phantom Troop na tingin kong sunod na mamamatay ay si Shizuku. Ang posibleng papas lang sa kanya ay ang mga miyembro din ng Shio family o si Hisoka. Noong huling beses nating nakita si Shizuku mga idol, sinabi niya na hahanapin niya si Hisoka habang nakadisguise at ituturo ito kay Chrollo dahil alam niyang wala siyang laban sa Hunter. Ito ang huling pagkakataon na nakita natin siya mga idol, samantalang ang kanyang mga kagrupo na sila Chrollo at Bonolinov ay nasa mga bagong kabanata na. Ibig sabihin, si Shizuku ngayon ay nag-iisa. Maaaring kapareho ni Bonolinov, nakagawa din ng paraan si Chrollo para mapaakyat si Shizuku sa tier 1 upang mapabilis ang paghahanap nila kay Hisoka. Pero maaaring mahuli ni Hisoka si Shizuku at mapaslang ito habang mag-isa. Pwede din naman mga idol na katulad ni Chrollo, nasa tier 3 din si Shizuku para tulungan ng kanyang pinuno sa paghahanap ng kayamanan ng Kakin. Pero makikita siya ng mga miyembro ng Shio family na sila Hinrai at Zakuro na parehong nasa tier 3 din at ang babaeng magnanakaw ang unang mabibiktima sa paghihiganti ng dalawa. Si Shizuku ay may kapangyarihang higupin ng kahit na anong mga bagay na walang buhay at ang dugong dumadaloy sa katawan ng isang tao. Ibig sabihin, wala siyang laban kay Hinrai na nagagawang bigyan ng buhay ang kahit na anong bagay na kanyang hinahawakan at kay Zakuro na may nanability na manipulahin ang kanyang dugo sa katawan. Naniniwala ako mga idol na hindi nagkataong may kapangyarihan ng dalawang mafia na labis na pangontra kay Shizuku. Kaya kapag nakita nila Hinrai at Zakuro ang babaeng spider, tiyak na may paglalagyan ito. Ang isa pang Phantom Troop member na sa tingin kong matatapos na ang kwento ngayong arc ay ang pinuno ng grupo na si Chrollo Lucifer. Nasabi ko ito mga idol sapagkat sa chapter 406 ng manga, anime nagbigay si Chrollo ng pahiwatig sa kahihinatnan niya.
Ayon sa pinuno ng Spider, tanggap niya kahit mamatay siya sa pagkasagawa ng kanyang layunin dahil naihanda na niya ang kanyang grupo at magpapatuloy pa din ng Phantom Troop nang wala siya. Sinasabi ito ni Chrollo mga idol habang iniisip ang kanyang plano sa pagpunta sa Tier 1 kung nasaan ang mga kayamanan ng Kaki na nanakawin niya at kung nasaan ang kanyang mga mortal na kalaban. Ibig sabihin, sasabak siya sa isang napakamapanganib na misyong maaaring tumapos sa kanyang buhay. Ang mga karakter na sa tingin kong papas lang kay Chrollo ay dalawa mga idol. Una sa kanila syempre si Kurapika. Nasa Tier 1 ang ating bida at sa ngayon ay nakikipaglaban sa Succession Contest para sa ika-14 na prinsipe. Noong huling beses nagkita ang dalawa, nagtagumpay si Kurapika na balutan ng Judgment Chain ng puso ni Chrollo bilang kaparusahan sa pag-ubos ng grupo nito sa mga kurta. Tiyak na kapag nalaman ni Kurapika na nasa barko din si Chrollo at patuloy ito sa paggawa ng mga krimen, hindi magdadalawang isip ang ating bida na patayin ang leader ng Phantom Troop. Ang pangalawang posibleng tumapos ng buhay ni Chrollo ay si Hisoka. Natalo ang Hunter sa pagkipaglaban kay Chrollo sa Heaven's Arena. Ganun pa man, nagawa ni Hisoka na magamit ng kanyang Nen after death kaya mas lumakas siya. Maaaring rason kung bakit hindi siya natatakot kung may makakita man sa kanyang miyembro ng Phantom Troop sa Tier 1. Sigurado na ang nag-uumapaw na Nen ni Hisoka ang kanyang aasahan para mabawian si Chrollo at ito naman ang paslangin sa kanilang ikalawang paglalaban. Ang pangalawang grupo mga idol na tiyak na mababawasan o mauubos ay ang mga prinsipe ng Kakin. Medyo self-explanatory na ito mga idol kung bakit, dahil alam nating lahat na ang Succession Contest ay nangangailangan lamang ng isang prinsipe para maging hari. Kaya hindi na nakakagulat kung lahat ng prinsipe ay mamamatay sa kompetisyon maliban sa isa. Ngunit, sa teorya ni Kurapika, may posibilidad pa ding matakasan nila ang Succession Contest. May paraan pa, pero hindi pa ito sinasabi. Kung tama ang paniniwala ng Hunter mga idol, pwedeng higit sa isa ang makaligtas sa Succession Contest. Kaya sasabihin ko muna sa inyo ang mga prinsipeng sa tingin kong hindi maliligtas o pinakamalapit na sa kanilang katapusan. Ang una syempre dito mga idol ay si Benjamin. Sa chapter 410, nalaman nating nagtagumpay si Hulkenberg sa paglason sa unang prinsipe. Sigurado ako mga idol na kung hindi magagawa ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin na iligtas ang kanyang buhay, tuluyan siyang mamamatay. Patunay dito ang pagdedeklara niya ng martial law sa barko para matapos na agad ang Succession Contest habang buhay pa siya. Sinabi niya din ang kanyang planong ipasa ang paghahari sa kanyang anak. At inilahad din ni Benjamin ang kanyang kasiguraduhan na mamamatay siya sa loob ng 10 oras. Sunod kay Benjamin, ang isa pang prinsipe na sa tingin kong mamamatay na din sa mga susunod na kabanata ay ang ika-7 prinsipe ng Kaki na si Luzurus. Madaming detalye mga idol na nagpapakitang si Luzurus ang may pinaka-critical na sitwasyon ngayon sa Succession Contest dahil siya ang tinatarget ng karamihan sa mga prinsipe dulot ng iba't ibang rason. Una dito ay ang pag-target sa kanya ni Hulkenberg. Kung inyong maaalala, sinabi ko sa inyo noon ang isa kong teorya na nagawang ilipat ni Hulkenberg ang kaluluwa ng isa sa kanyang mga gwardya patungo sa katawan ng isa sa mga gwardya ni Luzurus na si Rice. Sa tingin ko mga idol, pinaplano ni Hulkenberg na maglagay ng mga espiya sa silid ng bawat isang prinsipe para mabilis niyang mapaslang ang kanyang mga kapatid. Una na syempre dito si Luzurus. Isa pa din sa tumatarget sa ika-7 prinsipe ay sila Kacho, Fugetsu at Melody. Bali mga idol, naniniwala sila Kacho na ang Guardian Spirit Beast ni Luzurus ang may kagagawa ng sumpang unti-unting pumapaslang kay Fugetsu. Kaya pinaplano ng grupo na paslangin si Luzurus kasama ang Guardian Spirit Beast nito. Nagtagumpay na sila sa pagkonekta ng mahiwagang pintuan ni Fugetsu sa silid ni Luzurus at hinihintay na lamang nila ang tamang oras bago isagawa ang kanilang plano. Pero bago dumating ang araw na ito, naideklara ang martial law sa Tier 1 at isa si Luzurus sa mga prinsipeng nagawang makatakas mula sa mga militar. Nagdulot para hanapin siya ng isa pang prinsipe na tumatarget sa kanya. Ito ay si Benjamin. Sa madaling salita mga idol, sila Hulkenberg, Kacho at Benjamin ang tatlong tagapagmana ng kaharian na maaaring pumaslang kay Luzurus. Ang isa pang prinsipe na sa tingin kong mamamatay din sa Succession Contest ay walang iba kundi ang ika-4 na si Chernich. Nasabi ko ito mga idol dahil ang kamatayan ni Chernich ang sa tingin kong magiging wakas ng Succession Contest bilang siya ang nagsisilbing pangunahing kontrabida ng yugtong ito ng kwento. Kaya, ganun na lang siya kung i-build up ng may akda. Mula sa sukdulan niyang kasamaan bilang tao hanggang sa walang katulad niyang galing bilang Nen user. Isa din siya sa mga prinsipeng nagdanais na paslangin ng bawat isa niyang kapatid at ang tanging makakapagpatigil lamang sa layuning ito
ay ang kanyang kamatayan. Bukod dito mga idol, masyado ding mapangahasa si Sheernich sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Noong nadiskubre niya ang kanyang Nen ability, naisip niya agad ang pagsakop sa buong mundo gamit ang bagong kapangyarihan na para bang siya lamang ang tanging tao na may kakayahang magkaroon ng ganitong klaseng kakayahan. Isipin niyo na lamang kung anong mangyayari sa kanya kapag nalaman niya na bawat malalakas na Nen ability sa istorya ay palaging may matinding kabayaran. Higit pa dito mga idol, naniniwala din ako na si Sheernich ang isa sa mga posibleng mamamatay sa succession contest dahil wala siyang gaanong kakampi o kaalyansa. Lahat pinupunteriya siya. Gusto siya tapusin ni Benjamin, patayin ni Morena, harapin ni Kurapika, at kahit mga tauhan niya na si Theta at Salkov ay gusto siyang traidorin. Ganyan kasama si Sheernich, at kung ang mga mabubuting ang karakter sa kwento ay napapatay, siya pa kaya naubod ng kasamaan ang hindi magkaroon ng malagim na kamatayan. Ang pangatlong grupo na tiyak na mamamatayan ng maraming membro ay ang pamilya ng mga mafia sa barko, lalong-lalo na ang Haley family. Sa tingin ko mga idol, mamamatay ang lahat o ang karamihan sa mga miyembro ng Haley family dahil maliban kay Morena, ang 22 pang tauhan ng grupo ay hindi ganun kahalaga. Patunay dito ang walang kahirap-hirap na pagdispatcha sa ilan sa mga miyembro ng grupo, katulad ni Luwini na pinaslang ng mabilisan ni Nobunaga at si Padaili na tinapos lang agad ni Hinrai. Bukod dito, hindi din kagalingan sa paggamit ng Nen ang mga miyembro ng Haley, pero masyado silang matapang sa pagharap sa mga ekspertong Nen users. Ito ang siguradong magiging rason sa kanilang pagkaubos. Sa tingin ko mga idol, ang tatapos sa mga miyembro nagbabantay sa headquarters ng Haley na kinabibilangan nila Yokotani, Terebellum at Orarge ay ang dalawang phantom troop na susugod sa hideout ng grupo. Ito ay sila Phaeton at Finks. Samantalang ang mga miyembro nasa processing room naman kagaya nila Tevilares, Daemon at Corolye ay maaaring tapusin ni Nobunaga bilang siya ang magtungo sa lugar kung nasaan ang tatlo. Ang panguling miyembro ng Haley na posibleng mamatay ay ang kanilang boss na si Morena. Ang babaeng mafia mga idol ay merong masalimuot na nakaraan, pero kagaya ng madaming karakter sa kwento na naghahangad ng pagkawasak ng mundo, siguradong hindi din magtatagumpay si Morena at mamamatay din siya. Ang sa tingin kong gagawa nito ay maaaring isa sa mga miyembro ng kalaban nilang mafia. Ito ay ang Char at Chiyu family. Pwede din namang isa sa mga miyembro ng Phantom Troop na nakikipagtulungan sa mga mafia. At posible na ang dating benefactor ng Haley family na si Sheernich ang pumaslang kay Morena. Galit na galit ang dalawang ito sa isa't isa, kaya kinidnap ni Morena ang isa sa mga kaibigan ni Sheernich na si Borgsen upang gamitin ito kontra sa ika-4 na prinsipe. Sa kabilang banda naman, pinapahanap ni Sheernich sa kanyang mga tauhan si Morena. Hindi pa siniseryoso ng prinsipe ang panganib na meron ng boss ng Haley dahil abala pa si Sheernich sa pagkasanay sa paggamit ng Nen. Pero masyadong mabilis ang pag-unlad ng ika-4 na prinsipe sa Nen, kaya baka maging mabilis din ang katapusin ni Morena kapag nagkataon. Ang pang-4 na grupo na tiyak na mababawasan sa succession contest ay ang mga Hunters. Malaki ang ginagampanan tungkulin ng mga Hunters sa succession contest sapagkat ang ilan sa kanila ay nagsisilbing gwardya o tagapagsilbi ng mga prinsipe ng Kakin. Dulot nito, hindi maiiwasan mga idol na ang mga Hunters ang unang napapaslang ng guardian spirit beast ng ibang prinsipe o di kaya naman ay ng mismong prinsipe. Halimbawa dyan ang nangyari kanila Myuhan, Kinney at Kurton na pare-parehong namatay habang nagsisilbi sa kanilang mga prinsipe. Ang mga Hunters na sa tingin kong matatapos ang kwento sa succession contest ay ang mga provisional Hunters na kinabibilangan nila Borgsen, Theta at Salkov. Ang tatlong Hunters na ito ay nailagay sa sitwasyong hindi nila gusto. Si Borgsen ay naging miyembro ng Haley family na labag sa kanyang kagustuhan, kaya maaaring ikatapos din ng kanyang buhay kung pipilitin niyang takasan ng Haley family at kalabanin sila Morena. Si Theta naman ay binalaan na ng guardian spirit beast ni Sheernich, kaya kapag sinuway niya pa ang kagustuhan ng prinsipe, mararanasan ni Theta ang pangyayaring mas malala pa kaysa sa kamatayan. At ang huli sa mga provisional hunters ay si Salkov. Siya ang nagbabantay kay Sheernich ngayon. Sumusunod siya sa kagustuhan ng prinsipe. Pero paano kung maisipin ni Sheernich na tapusin si Salkov bilang parusa sa pagkatraidor ni Theta? Kung hindi naman ito mangyari mga idol, pwede pa ding mamatay si Salkov sa mga susunod na kabanata, sapagkat nagpahiwatig ang kwento na isa siya sa mga anak ni Beod Netero na nalagyan ng isang sumpa para maging curse sacrifice.
Ibig sabihin, ang kamatayan ni Salkov ay isang mahalagang pangyayari na pwedeng maganap sa kwento dahil sa oras na mamatay siya, may isa ding prinsipe na mamamatay. Kung sinong prinsipe ang konektado sa kamatayan ni Salkov ay malalaman natin sa oras na dumating na ang kanyang katapusan. Bukod sa mga provisional hunters na aking nabanggit mga idol, ang isa pang hunter na pinakananganganib na at maaaring mamatay ay ang music hunter na si Melody. Tingnan nyo ito mga idol. Sa lahat ng hunters, si Melody ang pinaka-naiipit ngayon sa nagaganap ng succession contest. Gusto siya kausapin ng 5 prinsipe dahil interesado ang mga ito sa kanyang nenability na ginamit ni Melody sa pagtitipo ng royal family. Nagsuhestyo ng miyembro ng Justice Bureau na si Kaiser na gamitin ang pagkakataong ito para lasunin ng mga prinsipe habang nasa ilusyon sila ng musika ni Melody. Hindi pa nagdedesisyon ng hunter sa planong ito. Pero gusto niyang makipagkita sa 5 prinsipeng interesado sa kanyang nenability. Nagpapalagay sa atin na isasagawa nga ni Melody ang kanyang plano. Paano mga idol kung habang pinapainom ni Melody ng lason si Benjamin, Cheernich at Zhangley, bigla siyang sunggaban ng guardian spirit beast ng mga prinsipe? Maaaring naisip na din ito ni Melody, pero ang pinaplano niyang paglason sa mga prinsipe ay sobrang delikado at maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Bukod dyan mga idol, si Melody na lamang ang natitirang gwardya na nagpoprotekta kay Prinsesa Fugetsu at sobrang malas dahil naipit sila sa martial law na dineklara ni Benjamin. Kung inyong maalala mga idol, mga nen-user sa mga sundalo ng unang prinsipe at kapag nagkataong nagpadala siya ng mga magagaling na sundalo para tapusin si Fugetsu, tiyak na mahihirapan ng nag-iisang si Melody na iligtas ang prinsesa. Pangyayaring pwedeng kumitil sa kanila. Higit pa sa kamalasan na yan mga idol ay ang unti-unting panghihina ni Fugetsu dahil sa sumpang inilagay ng isang taong hindi nila alam kung sino. Ang hula nila ay si Lazarus ang gumawa nito, kaya binabalak ng grupo na patayin ang ikapitong prinsipe para iligtas ang buhay ni Fugetsu. Ito ang problema mga idol. Ang guardian spirit beast ni Lazarus ay may kapangyarihang mag-conjure ng mga patibong na base sa matinding kagustuhan ng kanyang mga biktima. At kapag kumagat ang mga ito sa bitag, ma-activate ang isa pang abilidad ng halimaw. Ibig sabihin, kung papasok sila Melody sa silid ni Lazarus, maaaring akalain nilang nagtagumpay ang kanilang kagustuhang patayin ng ikapitong prinsipe. Pero ang hindi nila alam ay isa itong patibong nalikha ng Guardian Spirit Beast para iligtas ang kanyang amo at patayin ang grupo nila Melody. Ang babaeng hunter ay isa sa mga mabubuting karakter sa istorya, pero ang pagtulong niya sa misyon ni Kurapika at ang pagtulong ni Melody sa magkakapatid na sila Kacho at Fugetsu dulot ng kanyang kabutihan ay posibleng maghatid din sa kanyang kamatayan. Ang pangatlong hunter at ang panghuling karakter mga idol na sa tingin ko magwawakas na ang buhay sa succession contest ay walang iba kundi ang ating bida na si Kurapika. Alam kong mahirap paniwalaan mga idol na mamamatay si Kurapika, pero napakadami ng detalye sa succession contest na nagpapahiwatig sa katapusan ng hunter. Una dito mga idol, ang mabilis na pagkaubos ng buhay ni Kurapika dahil sa kanyang nenability. Matatandaan na sa bawat segundong gamit ni Kurapika ang Emperor Time, nababawasan siya ng 1 araw sa kanyang buhay. Noong ginamit niya ito para tulungan sila Reyna Uwito at Prinsesa Wobble, nawalan si Kurapika agad ng humigit kumulang na 5 taon mula sa kanyang buhay matapos ang 12 oras na paggamit niya ng Emperor Time. Hindi pa kasama dyan mga idol ang buhay na nawala sa kanya noong hinarap niya sila Uvogin, Pakunoda at Krollo. Pati na din ang mga buhay na mawawala sa kanya kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lalong umiinit na succession contest. Bukod pa dito mga idol, nasa barko na din ang mga mortal na kaaway ni Kurapika. Ito ang Phantom Troop. Hindi nagkataon na pinagsama-sama ni Togashi ang magkakalaban sa iisang lugar. Meron siyang plano dito at maaaring ito nga ay wakasan na ang buhay ni Kurapika at ng buong Phantom Troop. Maaaring konektado ito sa kasagutan niya noong minsan siyang tinanong kung anong mangyayari kanila Kurapika at Phantom Troop sa pagpapatuloy ng kwento. Mabilis na sinagot ni Togashi na mamamatay silang lahat kasama si Kurapika. Ang pangyayaring ito ay posibleng maganap ngayon sa succession contest. Higit pa dito mga idol, isa pa din sa senyales na mamamatay si Kurapika sa arc na ito ay ang nalalapit na pagwawakas ng kanyang misyon. Ito ang pagkolekta sa mga mata ng kurta. Noong nalaman niya na ang mga huling pares ng mata ng kurta ay nasa kamay ni Cheernich, kinausap ni Kurapika si Pyro sa kanyang isipan at sinabi niya dito na matatapos na ang kanyang layunin. Pero wala na siyang tahanang uuwian pa at wala nang kung sino mang naghihintay sa kanya.
Ang mensaheng ito mga idol ay nagsasabi sa atin na kahit madaming nakasalamuhang mabubuting kaibigan si Kurapika, hindi pa din nahahanap ng hunter ang tunay na magpapasaya sa kanyang puso. Kasiyahang makikita lamang ni Kurapika sa kanyang namayapang pamilya na maaari niya makasama kung tapos na din ang kanyang parte sa istorya. Sa madaling salita mga idol, ang pagkaubos ng buhay ni Kurapika, ang pagwawakas ng mortal niyang kaaway na Phantom Troop, at ang pagkatapos ng misyon ng hunter ay mga pangyayaring inihanda ni Togashi para sa pamamaalam ng isa sa 4 nating bida. Ito po ang aking paliwanag sa mga karakter na mamamatay sa Succession Contest Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!